missing the last 4 games of the FIBA World Cup Asian qualifiers, Andre Blatch is back. Now, Gilas must win the remaining games to have a chance of making it to the tournament. And the former Brooklyn Net is raring to prove his worth to the national team. Also making a return to the national team pool is Mark Barroca of the Magnolia Hotshot, who was a member of the original Gilas squad, coached by Raiko Toramana. Coach Alan K. Dick and the Flash Baldavid. Ito, kasama pa rin natin in our discussion. So, let's focus on the guys who are coming back. Siyempre, number 1 dyan yung Andre Blatch. Kasi, nung nawala siya, ang number 1 question dyan, can we win without the size and the experience of Andre Blatch? Now, what is your reaction now na ibabalik si Blatch to the national team, Coach Alan? Well, malaking factor si Andre talaga, no? Yung experience niya and also his leadership. Ang big question lang naman kay Andre is his shape. If he's in shape. If he's in shape. Oo. So parang malaki ang malaking nakasalalay sa balikat niya. For everyone is looking for him na ililift niya yung team para manalo. So itong window na darating, expected mo na gano'n na naman ang expectations ng tao sa kanya. Kaya dapat he should be in shape. Baka mas kondisyon ka ba ako sa... Ikaw pa mas kondisyon kay Andre Blatch. Pwede. Tumatrack pa yan. Kasi nakaka-142 points pa to si Coach. Hirap na. Bal, tuwing nakikita mo si Andre Blatch, para ba sa'yo siya talaga yung pinakabagay na naturalized player para sa Philippine team? Sa akin, kung talagang nandyan na siya, no, ano lang talaga, like Coach said, pa-condition siya. Kasi syempre maraming ang umaasa di ba? Kung hindi niya kaya mag-sacrifice, siguro it's about time na kuha tayo iba, di ba? Kasi syempre kahit ex-NBA ka or anything, kung di ba, hindi ka naman nag-iensayo, syempre may mga bagong dating like sila sila Barroca, importante pa rin yung samahan di ba? Like ngayon yata wala pa di ba? Kasi mako-connect yan dun sa sinasabi mong chemistry. So if yung Blatch hindi mo lagi nakakasama, then how will you have chemistry? Lalo na may mga bago ng dinadagdag dito sa national team. Yeah. When you look at Andre Blatch, ano ba dapat ang gagawin niya para sa Philippines? Maliban doon sa syempre yung mga conditioning, chemistry. Siya ba dapat pubuntos ng marami, dumipensa, rebound, all of the above, or specific ba na, hindi, marami pupuntos dyan, just do the other things, Coach Alan? Well, all of the above, syempre. Pero kung titignan mo, mahirap din talaga yung sitwasyon niya. But if you look at it, ang tingin kasi sa kanya, parang siya yung savior Number 1 sa talaga is makakumpit tayo sa rebounding, di ba? Yan yung number 1. Yeah. So, yung second dyan is yung scoring. If he will be averaging like 20 points a game, ang laki ng chance So, yung ibang locals can contribute dun sa ibang aspects ng games. Pero, he has to be consistent. Yun nga, sa rebounding at saka if he can score, it will be a big help for the team. Ikaw ba naniniwala na parang dapat all of the above? Dapat lahat na nagagawa? all of the above Tsaka, syempre, iba yung athleticism niya di ba, compare sa atin. So, mas maganda magampan Tapos, bonus yung mga, di ba, yung mga locals natin na baga madadala niya rin yun Pagka nagtrabaho siya ng gusto, madadala niya yung buong Siyempre parang siya yung franchise natin parang gano'n Okay. Diba? Now, kung Blatch is back, may mga pangalan na wala dito sa puna, siguro marahil hahanapin ng mga tao tulad ni Idol Flash. Hinahanap mo si LA Tenorio sa listahan. Si LA, na medyo disappointed ka, wala yung LA Tenorio. Hindi naman disappointed. Bakit hinahanap mo yung LA? Siyempre kasi iba yung smartness ni LA di ba? Siyempre hindi lang puro skills din I'm not saying this skilled si LA. Siyempre yung IQ ni LA tsaka experience niya. Siguro, kaya isang factor din, baka ayaw na rin ni LA. Sorry, LA. Hindi naman siguro sa ayaw ni LA, pero... Baka kasi pagod siya, di ba? We do have kasi marami naman talaga tayong talented na guards. You have a Ponli, you have a Castro, then babalik mo si Barroca to the national team. And then, of course, syempre, as always, pag lalabas yung pool, at wala yung Terence Romeo dyan, ang dami na naman magtatanong. Hindi na naman sinama si Terence. So,
Ano, Coach Alan, ano ba? Makikita ba natin ulit si Terence Romeo in a Philippine team uniform? I really don't know, but it's really up to him to show his worth ulit, no, sa PBA. Or to Coach Yeng. To Coach Yeng. O kung sino man mag-coach in the future, kailangan maging consistent siya. At saka, kung titignan mo, balanse yung lineup ng Gilas, yung pool. Yeah. So, kahit sabihin mong wala si Terence dun sa pool, meron namang mag-step up dun sa dun sa position na 'yon. Pero for him to rejoin the Gilas pool, kailangan niyang i-prove nga sa mga coaches na deserving siya. Ikaw, Pal, ano kailangan gawin ni Terence para mabalik siya sa national team? Siguro pag nandun na siya, in case, kailangan niya mag-adjust dun sa sa system. Hindi pwedeng yung system ni Coach Yeng yung mag-a-adjust sa kanya, 'di ba? Kasi siyempre, ni Coach Yeng yun di ba? Parang system na niya yun. Hindi siya pwedeng mag-adjust kay Terence. So, siya dapat talaga ang mag-adjust. I'm not saying hirap sing mag-adjust si Terence, no? I'm sure, tinatrabaho niya rin yun. Paano siya mag-adjust sa ibang system. Alright. That does it for our Gilas discussion. We're not done, with Coach Alan and the Flash, Val David still ahead. We'll shift gears and then we'll tackle the successful title defense of Manny Pacquiao in Las Vegas. So, stay with us.